Kabanata 6, Rude. Good thing it didn't reach my mom. Hindi rin naman kasi big deal iyon. Itinago ng driver ko, pero nabalitaan nga lang ni Kuya Bernard. Siguro sa mga kaibigan niya. Hindi rin naman nagsumbong si Kuya at halos walang pakialam sa ginagawa ko. Hindi mo na paamin? Si Ate Eva pagkatapos kong ibalita ang nangyari. Hindi ko na inasahan pa na magtatanong sila tungkol sa aksidenteng nangyari. I know that all they care about is if I've done well with my mission. Nahirapan kasi ako paano ko biglang isasali sa usapan yung engineer na yun. Giit ko at iniisip iyong palpak kong pagtatanong sa kanya tungkol sa engineer noong nakaraan. Lumipas pa ang ilang linggo. Naging abala kami sa mga exams at ang alam ko ay abala na rin si Aris sa kumpanya nila. For some reason, I heard Hades had to be replaced in some meetings. That's why Ares isn't present in his usual hobbies. I wonder if they are in the middle of a crisis after the Valerio scandal. Naalala ko pa naman na nagdiwang si Mami at Tito Bernard sa mismong araw na iyon. I just dismissed the thought of them celebrating for the Riegos' downfall. The short stop of our mission did me good. Malaking bagay iyon sa akin at nakapagpahinga ako ng kaunti. Nagpatuloy naman kami ni Lucas sa pagsasabay mag-lunch pero hindi na muna kami nagkayayaan sa weekends dahil parehong abala sa school. Nang medyo lumuwang na, alam ko na naman ang sadya ng tatlo nang nakita ko silang palapit sa akin habang umiinom ako ng mainit na tsokolate mag-isa sa harap ng swimming pool. This weekend! Panimula pa lang ni Ate Eva, alam ko na kung para saan iyon. Sa bagay, matagal na rin naman. Kaya ibinaling ko na ang buong atensyon ko sa kanila para malaman kung ano ang gagawin ko. Ares will work on their company's project in Laguna. May ginagawa silang mid-rise residential condominiums doon at katabi lang noon ang huling project ni Daddy roon. Tapos na naman pero magkukunwari akong galing doon bago papasok sa ginagawang project ng mga Riego. At next weekend, mukhang nakita ko na may break siya kaya baka nasa Tagaytay o Pampanga to. Depende sa gagawin niya. Si Jane, may jaw drop. Sunod-sunod ba? Oo, samantalahin na natin ngayong di na siya gaanong abala, unlike the last month. Iniisip ko pa naman, magtutuloy na talaga kami ni Lucas, lalo na't pareho na yata kaming wala na rin ginagawa. Paano na to ngayon? Well, maybe the next weekend, I won't really spend my whole day with Aris, ha? I can go there in the morning and just go home in the afternoon for a date with Lucas. Ganoon na lang. Alright, sabi ko nang nakumbinsi na ang sarili. Hindi ko na muna sinabi kay Lucas na may ibang lakad ako sa araw na napagkasundaan namin. May hirapan lang ako kung sakaling mang-usisa siya. Baka pa malaman niya ang ginagawa ko. Sayang, double date sana tayo. Bakit ba late ang date nyo? Hindi man lang lunch. Si Lana nang binalita ko sa kanya ang date. I smiled sweetly at her. Even with her question, I still can't hide my excitement for the upcoming date. May pinapagawa pa sina ate sa akin eh. Lana's eyes widened. Kay Ares na naman? I sighed and nodded. Hay nako, kailan ba matatapos yan? Ang tagal naman makamove on ni Jane at hanggang ngayon iyan pa rin ang inaalala niya. Ewan ko nga eh. Now we're after the engineer, Ares' colleague. Ayun daw ang third party nila noong Regine. May third party pa? Hindi ba sabi third party si Regine ni Jane at Ares? Ang dami namang babae nitong Ares. I groaned. Oo nga eh. Kung sa bagay, Riego, gwapo at matipuno. Kahit sino naman talaga. Lana smirked. Kung ako ang liligawan nun? Naku! Kumunot ang noo ko sa kaibigan. Medyo hindi ako komportable na mukhang papatulan pa yata ni Lana si Ares kung sakali. I actually hate the idea. She burst out a laugh when she saw my reaction. Ba't ka nagagalit? Alam mong playboy siya, papatulan mo pa? I'm a playgirl too. So what, right? He will add value to me because he's a Riego. Kahit ex lang na Riego, parang ang laking bagay na eh. Hindi pa rin nagbago ang iritado kong tingin sa kaibigan. Kahit pa mukhang nagbibiro at natutuwa pa sa iritasyon ko. She's pretty and a good conversationalist. The reason why she gets so many boyfriends. Hindi nga naman malabo. Suplado man si Ares pero ayaw kong isipin na may pag-asa pa rin si Lana sa kanya. Galit ka? Panunukso ni Lana. Umiling ako. Ako ang gagawa nitong misyon, Lana, hindi ikaw. Hindi nga. Sinabi ko ba na ako?
Sinabi ko lang naman na magandang record ang may ex na Riego. So, gusto mo kayong dalawa ni Aries? Agresibo kong tanong. She laughed. I'm not saying that, but the possibilities are... My blood boiled for my best friend. I thought about all the things we talked about, even the petty things. Paano kung sila ang magkakatuluyan? Sisiguraduhin kong hindi mangyayari ang gusto mangyari ni Lana para sa mga anak namin. I thought you hate him for doing that to me back in Tagaytay. I do. I'm just saying. Don't even think about it, Lana. She giggled. Galit ka talaga. May gusto ka na ba sa kanya? Of course, wala. Hindi ako magkakagusto sa lalaking iyon at ginagawa ko lang to para makapaghiganti sina Jane. Isa pa, arrogante siya at tingin ko deserve niya ang lahat ng panggugulo ko. Nagkibit ng balikat si Lana. So, don't ever think about him. Hindi ko alam kung bakit nagtagal ang maruruming pag-iisip na iyon sa akin. Kahit pa binawi naman ni Lana at halata ring binibiro niya ako. Pero tuwing sinusundo siya ng manliligaw habang naghihintay ako kay Lucas, nagtatagal ang tingin ko sa kanya at naiisip na kung ikukumpara kami, mas confident siya sa akin. Maybe I should develop my confidence a bit. I wonder if Aries will like her more than me. Why am I thinking about this? Of course, Aries will prefer any girl more than me. Ginugulo ko siya at binibigyan ng sakit ng ulo kaya ano ngayon sa akin kung mas magugustuhan niya nga si Lana. What an impure thoughts for my best friend. It's not healthy. Okay ka lang? Si Lucas nang nahalata ang ilang araw ko ng pananahimik. Okay lang. I smiled. Nagtagal naman ang tingin ko kay Lucas at naisip, paano naman kung si Lana at Lucas? Gusto ko lang matawa. Imposible iyon. Lana doesn't like him because she thinks he's too kind. Lucas probably doesn't like girls like Lana. I'm not that bothered by that. It's Lana and Aries that's really bothering me. Excited ako nang dumating na sa wakas ang araw ng date namin ni Lucas. Mamaya pa iyon pero nagbihis na ako ng maayos at iyon na agad ang iniisip ko kahit papunta pa kami ng Laguna. Dahil nasa site na kami, mas madali kong matatanong si Aries tungkol sa kasama niyang engineer na iyon. Kukumustahin ko rin sila ni Regine dahil ani Jane kagabi, nagpost daw si Regine ng isang picture nila ni Aries. So they are still meeting, huh? For my date with Lucas, I am wearing a cute and simple white halter dress. I have a Chanel jacket with me in case it gets cold in the cinema. Yun kasi ang pinagkasundoan namin. We'll meet later this afternoon. Have dinner, then watch a movie. Smiling as I was greeted by some staff of our condos. Nilingon ko ang malapit na ginagawa pang condominium naman ng mga Riego kung nasaan siya ngayon. With a good excuse about a discussion for the air rights from our spot, nakakuha ako ng pass sa site nila at isusunod na lang ang pagpasok doon. Kunwari na lang hindi ko maintindihan na mid-rise iyon at hindi naman maapektuhan ang tanawin sa kondo namin. Pumayag sila at inexpect na ang pagdating ko. My confused driver and my bodyguard looked at me from the mirror. Hindi na naman talaga nila kailangang malaman ang mga sadya ko sa mga lakad ko. Pero siguro narinig nila ang napakawalang kwenta kong dahilan sa pagpasok sa site na iyon. Miss De Alba, anong isasagot kapag tumawag si Madam tungkol sa pagbisita mo rito? Pakisabi na lang na homework ko to, Manong. Not that Mommy cares right now. She's busy with all of the financial reports since it's the end of the month. Lumabas ako sa SUV at nakitang nakatanaw agad ang mga uniformadong staff ng mga Riego galing sa opisina nila. Inayos ko ang sunglasses ko at diretsong naglakad patungo roon. I expected Aries to be there, but he wasn't. Mali ba ang impormasyon na nandito siya? Hi, Miss De Alba. I believe we've already discussed this with your late father, Sir Rodrigo De Alba. There were minutes and documents on the guidelines for the construction here, and he agreed. Sabay pakita niya sa akin ng mga dokumento. Pinasadahan ko ng tingin ng building bago ang opisina. It's so hot here. Can we discuss this on your office instead? Iniisip ko na nasa loob si Aries. Okay po, no problem. Iginaya ako noong babae sa opisina. Sumunod ang lahat ng uniformadong nanonood sa amin. Lahat ng staff ay malalaki siguro ang posisyon at puro mga engineer o architect ng kumpanya.
Pumasok kami sa opisina at nakitang lahat pala sila ang lumabas at walang tao roon bago kami pumasok. So, Aries isn't here then? Sayang naman, mabuti na rin at nang makauwi na ako para sa date namin ni Lucas. So, from here, Miss De Alba, you can see that the building is as tall as your enclave, she continued. Tumango-tango ako at hindi na inintindi iyon. Tatapusin ko na sana ang diskusyon at magpapaalam na nang biglang bumukas ang pintuan at natanaw ko si Aries. Sumunod na pumasok ay ang engineer na nag-blowjob sa kanya noon. I gasped and panicked a bit. Hindi ko inasahan to. Mahaba ang straight na buhok na ang engineer at nakamaong naman ngayon. May heels pa. She looked like a beauty queen with her outfit and hair, and even with only a t-shirt, her boobs are hard to miss. Ngayong naalala ko, malaki rin ang hinaharap noong Regine. It seems like Aries has a fetish for big boobs. Why are you here? He asked me. Napabaling tuloy ang mga staff sa casual niyang tanong. Nagtagal ang tingin ko sa babae. Matagal bago nakabawi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit naunahan ako ng staff niya. Sir, this is Miss De Alba. She wants to check the air rights. Ang staff. Nagtaas ako ng kilay lalo na nang nakita ang hinawakan siya ng babae at may pinag-usapan sila. Aries isn't that attentive to the staff who answered because of the woman. May bulungang nagaganap at nairita ako. Sinundan ko ng tingin ang babae nang dumiretso siya sa malayong lamesa niya at agad tumingin sa lamesa. Medyo inayos ang pilik mata. Aries covered my line of vision and the only reason why my eyes darted to him. What is it? He asked. Like what she said, I'm looking into the air rights. I don't buy that reason, he said with a serious tone. Well, that's not my problem. Sabay tingin sa paligid at hanap sa talipandas na babae ni Aries. He blocked my line of vision again. I saw his eyes narrowing. Nasaan ang lamesa mo? Ang sakit na ng paa ko. Uupo sana. Imini-western niya ang malapit na lamesa at pumunta ako roon. Naupo sa swivel chair at tinanaw siyang nakadungaw sa akin. My eyes drifted on the woman's table. She's now busy with her makeup. Yumuko si Aries at itinuko ang dalawang kamay sa lamesa niya para lang mapigilan ulit ang titig ko. Umalis na ang iilang ng usisa at natira ang babaeng may hawak ng dokumento tungkol sa air rights. What do you want? Magpapahinga lang. Mas lalo siyang sumimangot. Bakit? Paalisin mo na agad ako? Kadarating ko lang ah. May tinatago ka? My eyes drifted towards the woman, the reason why he looked at her too. Nang ibinalik naming dalawa ang titig, suminghap siya. Thank you, Marisa. You can now go back to work. I'll deal with the young miss. Young miss? I glared at him. Umalis ang babae pero nakita kong bumaling naman iyong babae niya sa amin. Mukhang napansin na ang pagtatagal ni Aries at ang pamumroblema niya sa akin. Who's that kid, Aries? Umalingaw-ngaw sa eardrums ko ang tanong ng babae na mas nagpakulo pa sa dugo ko. Umiling lang si Aries sa banda niya bago bumaling ulit sa akin. Let's go. I'll escort you back to your car or to your building. I twisted my lips. Bakit? Ayaw mong nandito ako? I'm working, Relanie, and this is not a good place for you. Is there a problem, Aries? Tumayo na ang babae at lumapit na sa amin. The heiress of the De Alba Scapes, may tiningnan lang sa air rights. Sagot ni Aries nang hindi inaalis ang titig sa akin. Ngayon talaga? Bago pa nag-groundbreaking dito, na-discuss na yan ah. Nairita na nga ako, lalo pa nang tumabi ang babae sa harap ni Aries at humalokip-kip. Were you sent by your parents to do that, kid, or... I cut her off. Don't call me that and don't talk to me, old hag. Relanie! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aries sa buong opisina. Namilog ang mga mata ni Auntie. Uminit ang pisngi ko sa iritasyon. Medyo nanggigigil lalo na't naalala ko ang pagluhod niya sa harap ni Aries. Siguro sa gulat at siguro sa kaalaman na anak mayaman ako, hindi na nakapagsalita si Auntie. Aries looked so mad. Hindi ko na gustong lumala pa itong palpak ulit na weekend. Tumayo na ako at umirap. I sighed in a bored way and started walking towards their door. Hindi na nagsalita ang sino man sa kanila pero alam kong may sumusunod sa akin. I went out of the office and walked towards our SUV. It alerted my driver and bodyguard, but before I could go nearer, Aries talked behind me. Why did you have to call her that? That's very disrespectful and childish.
Hinarap ko siya kaya tumigil din siya sa paglalakad. Kunot ang noo habang dinudungaw akong nagpupuyas sa hindi malamang matinding iritasyon. She disrespected me first. How so? She called me a kid. Aren't you? At lalo pa sa inasal mo. O ba't mo pa ako sinusundan dito kung iinisin mo lang din ako? Hindi kita iniinis. Pinagsasabihan kita dahil hindi maganda iyon. Ang sabihin mo, pinagtatanggol mo siya kasi may namamagitan sa inyong dalawa. His brows moved. She's just a colleague. Whatever. I haven't seen you for almost 2 months and I went here for this. Tapos ganito lang? Uuwi na lang ako. Thank you very much. Iritado na ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad at patuloy naman ang pagsunod niya. I don't know what you're talking about. I'm working. She's an engineer of this project and she's not my girlfriend. Pumasok na ako sa SUV at natanaw ang sulyap ni Ares sa bodyguard ko. Imbis na isarado noon ang pintuan at umatras lang, hinawakan na ni Ares ang pintuan ng SUV ko kaya gumilid pa ako para mapalayo sa kanya. Can you wait a bit? I'll finish some things and I'll take a break. We'll have our lunch together. Diretso ang tingin ko. Nagpupuyo sa iritasyon pero hindi siya mataboy-taboy dahil medyo gusto ko ang offer niya. Humalakip-kip ako at hindi sumagot. Masyadong matayog ang pride ko, lalo na pag galit ako. Just a restaurant on the ground floor of your building. I'll be there after some things. Umirap ako at hindi pa rin sumagot. If you're tired, you can go home. I'll check on the restaurants on my break and see if you're there. Mas mahinahon niyang sinabi. Sumulyap ako sa kanya. Nagkatinginan kami saglit habang unti-unti niyang sinarado ang pintuan ng SUV ko. Tinanong ako ng driver kung saan napupunta ngayong paalis na kami sa site. Alam kong gusto ko sa restaurant pero masyadong matayog ang pride ko para aminin iyon. Uuwi na ba tayo, Miss De Alba? Ang bodyguard ko naman ngayon. Balik na lang muna tayo sa building. Sabi ko at sinunod na nga ng dalawa. I hate it. Nairita at nasaling na nga ang pride ko. Maghihintay pa ako sa lecheng Ares Riago na iyon sa isang restaurant. Ang gwapo na yan naman talaga para habulin ko ng ganito, hindi ba? Ni hindi ko nga magawa kay Lucas to na patay ako roon, tapos sa kanya gagawin ko? And not only that, he's also an asshole, a playboy. Akala mo talaga napakakul nerd naman. Thinking ill of him helps with the waiting. Bumalik nga lang ang iritasyon ko tuwing naaalala ko ang pagluhod ng babae sa harap niya. Baka akala niya gagawin ko iyon sa kanya dahil patay ako? I hate him. Siya pa ang paluluhurin ko. Masama pa rin ang timpla ko nang dumating siya. Agad siyang sinundan ng waiter kaya umorder din agad kami. My eyebrow is twitching as it was raised the whole time we viewed the menu. Kahit pa noong umalis na ang waiter at umiinom na ako ng tubig. Wala ka bang ibang sadya rito sa Laguna? Just the air rights? He said even when I'm sure he knows the air rights thing is a bluff. Medyo huminahon ako at umiling pero hindi nagbabago ang tingin ko sa kanya. He nodded calmly and watched me. Ibinaling ko ang tingin sa mga kubyerta sa harap ko. What have you been up to the past months? Finals? Yeah. That's good. You should concentrate on your studies. I sighed. Pinigilan ko ang umirap muli. Iritado pa rin. I'm busy with work and studies too. My eyes started at him. What's keeping you busy at work? Naningkit ang mga mata niya. His head cocked to the other side a bit before he licked his lips and continued. The plans and reports. Really? Bakit? Ano ba sa tingin mo ang pinagkakaabalahan ko? Nagkatinginan kaming dalawa. Sinamantala ko ang galit ko. Iyon ang susi para makakuha ng sagot. Obviously, your chief engineer colleague. He sighed and rested his body on the backrest of the chair. Iyon bang ipinalit mo kay Auntie Regine? Hindi nga naman okay si Auntie Regine, pero kadiri naman iyong engineer mo. What the hell are you talking about? I said Regine wasn't my girlfriend, and Engineer Santos is just a colleague. Santos, gotcha. But that seems generic. Alam mo sa kumpanya namin, bawal ang mga unprofessional, yung mga naglalandian sa trabaho. Lalong dumilim ang mukha ni Ares. Hindi kami He looked hesitant to mention the word. Lalandian. The memory of them in that office made me want to vomit. We only talk about the plans after checking some structural works. He explained. Gustong-gusto ko nang banggitin ang tungkol sa blowjob pero pinigilan ko ang sarili ko. Talaga ba?
Kulang na lang mag-holding hands o halikan kayo sa harap ko, tapos sasabihin mo, colleague lang? He looked at me with brows furrowed and very confused with himself. Unprofessional, she's not even pretty, just with big boobs, and it seems to me it's a pattern with your girls. Pumikit siya at hinilot ang sentido. Natahimik ako nang unti-unting naglapag ng pagkain sa harap namin. I glared at the waiter. Nagmadali siya sa paglalapag ng lahat at nang umalis na, magpapatuloy sana ako. Stop that. We'll talk again later. Kumain muna tayo. It's not good to fight in front of our food. Nanggigigil na ako pero tama naman siya. Tahimik akong kumain pero tuwing nagkakatinginan kami, mariing titig ang ipinupukol ko. Lalo pa tuwing naalala ko ang pagtatanggol niya. Ididinay niya talaga na may namamagitan sa kanila. Kung makapagtanggol siya, akala mo mahal niya. Patapos na kami sa kinakain nang nagpa siyang umuwi na. Tama na naman siguro ang usapan namin. We can still deduce the Santoses in their company, so that would be enough. Uuwi na ako, I declared. I have to get back to work. I have things to finish this afternoon, he said with tired eyes. Yeah, I know. My tone was sarcastic. Tinitigan niya ako ng ilang sandali. How will I prove to you that there isn't anything in between me and Engineer Santos? Paano naman ako maniniwala kung pinagtatanggol mo siya? Tumaas na naman ang boses at presyon ko. Hindi ko siya pinagtatanggol. Kalmado niyang sagot. You were a bit rude, so I stopped you. She was rude to me too, and that's okay with you? Nagiinit ang gilid ng mga mata ko. Hindi ko gusto ang nararamdaman. It was as if I'm desperate to let him see that I'm wounded too, and he'd always fail to notice it. Kung sa ibang babae man, mabilis niyang mapansin iyon. Kapag sa akin, hindi. She called me kid. You think I like that? You think it wasn't rude? He sighed heavily and nodded. I'm sorry. Uwi na ako, sabi ko. Marahan at tahimik niyang kinuha ang wallet niya. Malalim ang iniisip habang bumubunot ng pera roon. Hindi ko na siya hinintay. Tumayo na ako. Ihahatid na kita sa sasakyan. Hindi ko na narinig ang susunod dahil umalis na ako sa lamesa namin sa iritasyon. Pumasok ako sa sasakyan at agad na inutos ang pag-alis. Kalalabas lang ni Aris nang natanaw ko siya sa salamin at paalis na kami roon. Nakatulugan ko na lang ang inis ko sa kanya sa biyahe. Akala ko magbabago ang disposition ko. May impormasyon na ako na inilagay sa group chat namin at sila na ang bahalang magsaliksik tungkol doon. Gumising ako pagkatapos ulit matulog at inakalang may excite na sa date namin ni Lucas. Pero hindi. I powdered my face and brushed my hair while waiting for our SUV to park. Hindi pa rin bumabalik ang gana ko. 10 minuto na akong late sa date namin pero parang wala lang sa akin. I'm sorry, I'm late. Matamlay kong sinabi kay Lucas. It's okay, no problem, Relanie. Upo ka. Sa isang Italian restaurant kami sa Greenbelt nagkita. It's late in the afternoon and it's a good time to order for our dinner. Saktong-sakto nga iyon sa plano pero wala pa rin talaga ako sa mood. Kanina pa ako nakatitig sa menu at walang pumapasok sa isipan ko. Binabasa ko ang description ng mga pasta at hindi ko alam alin ang i-order ko. Are you alright? Lucas asked when he noticed my silence. Yeah, I'm fine. Galing ka pa sa inyo? Napakurap-kurap ako. Hindi. Galing akong Laguna. May inutos lang si Mami. Laguna? Pagod ka kung ganoon. Ayos lang ako, Lucas. Hindi naman pagod. Nakakahiya naman. I got a feeling you're tired. You can take your time. Do you want me to cancel our movie tickets? It's okay. Hindi na. Huwag na. I am looking forward to it and I'm not tired. It's okay. He smiled. Pumili na lang ako ng kahit ano at ibinigay na kay Lucas ang buong atensyon. He looked cute. He's tall and lean wearing a white t-shirt and maong pants. His clean cut and the obvious pomade in it made me smile. Inisip kong pinaghandaan niya talaga iyon. His topics were good too. We talked a bit about science, history, and then architecture. He brightened up my mood a bit. Ni hindi ko na namalayan na gabi na pala kung hindi niya binanggit na ilang minuto na lang at magsisimula na ang panonoorin namin, hindi ko rin may isip ang oras. He paid for our food. Nang tiningnan ko ang waiter, napatingin din ako sa kabilang lamesa at natigilan nang natanaw si Blakely Ardiante na kadarating lang. Napatuwid ako sa pagkakaupo.
lalo na nang nakita kung gaano siya katangkad, lalo na dahil naka-stilettos. She's wearing a black flare trousers, a black tube top, covered up with a less basic, short-sleeved Chanel jacket. My lips parted in awe with her style and her aura. Kitang-kita ang pagkakaagaw pansin ng mga tao sa paligid. May ilang nakatitig sa kanya, mapalalaki man o babae. You know her? Lucas asked when he noticed I'm staring at her. Mag-isa siya sa lamesa at may katawagan bago naupo. She looked so graceful. Yep, she's so pretty. I like her style. Hindi ko na napigilan. Lucas chuckled. Napatingin ako sa damit ko at naisip na masyadong pambata ang flowy white dress ko, kahit pa Chanel din ang jacket ko. I looked at my one-strap black heels and I realized how childish my style is. I like her style. Ulit ko. Tama lang naman sa edad niya ang damit niya. You have a chic style too. Good for your age, so it's alright, Relanie. Napabaling ako kay Lucas. Tumingin siya sa relo niya. Chic style good for my age? Teen style? Like a kid? We should go now. Malapit na ang start ng movie. Si Lucas. For two, ma'am? I heard the waiter asking her. Yes, marahan niyang sagot. Mas lalo lang pumait ang nararamdaman ko. I'm still waiting for someone. Thank you. Sino? Si Aris ba? Turned between messaging the group chat and just doing things by myself, I watched her as she texted something on her own phone. Relanie? Si Lucas. Lucas? Sabay baling ko sa kanya. I'll go to the powder room. Pwede bang sa sinehan na tayo magkita? Ha? Pwede naman kita ang hintayin. Hindi na. I have to make some calls too. Can you please go ahead? Susunod din ako. Okay. Sige. I should go now. I'll wait for you outside the cinema. Sabi niya at medyo nagdadalawang isip pa na tumayo. Tumango ako para i-encourage siya sa pag-alis. Sinundan ko siya ng tingin at umalis nga naman siya. Napasulyap si Blakely sa akin habang may kausap sa cellphone. Ibinaling ko ang mga mata ko sa menu at tinabunan ang mukha ko roon. Kunwari, nagbabasa. Hindi niya naman ako kilala, pero dahil medyo guilty ako, nagawa ko iyon. I put the menu down a bit to take a peek. I saw her playing with her wine glass now. Lumipas ang ilang sandali at ganoon ang pinanood ko. Si Aris kaya ang dadating? Paano kung makita ako ni Aris dito? Iisipin niya ba na sinusundan ko siya? Hindi ako magpapakita syempre. Aalis na agad ako at susunod kay Lucas. Speaking of Lucas, my phone beeped twice for his message. Lucas, 3 minutes before the show starts. Lucas, take your time though. Nang tumayo si Blakely at may binati, sa takot ko, agad kong tinabunan ang mukha ng menu. Nang sumilip ako doon at natanto kung sino ang hinihintay niya, it's not Aris Riego. It's Aris' mom, Hera Riego.